Development Program na magpapaunlad sa buhay ng mga magsasaka at sa ekonomiya ng bansa, palalakasin ng Department of Agriculture ngayong 2015. Si Haji Camino sa detalye. Magandang balita ang naghihintay para sa mga magsasaka ngayong taong 2015. Tumatanggap na kasi ang Department of Agriculture ng presentation mula sa mga lalawigan ukol sa kanilang ipinagmamalaking produkto o priority crops bilang bahagi ng 2015 Philippine Rural Development Plan. Sa pamamagitan ng komprehensibong programang ito, aalamin ng kagawaran kung ano ang mga produktong dapat bigyang pansin para mapalakas ang industriya, mapabuti ang pamumuhay ng mga magsasaka at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Yung pong probinsya nagbibigay ng development plan, ano yung kanilang pinoproject na primary crops, secondary crops, and then from there makikita po natin na dapat ma-improve yung, ang amin pong hinihingi is for them to prove na ma-improve yung buhay ng magsasaka in a certain area. So in a certain area, expansion po kami ng corn, pero hindi po kami makapag-deliver ng fertilizer, hindi po kami makapag-deliver ng harvest dahil sa walang farm to market road. So, how long is the farm to market road? So, yung pong local government unit should allocate 10% of the equity. Then, DA will provide the 10% and then 80% will come from the loan of the Philippine government to World Bank. And then we will build a concrete road. Kung kailangan din po yung corn na cap dryer, that's another story, that's another proposal that they will be submitting. We can provide that po. Provinces are the ones who are making the decision on what type of crops na magiging priority nila. So, we're just waiting for them. Meron pong probinsya kasing mabilis ang reaction because they really believe in the program. Tiniyak ni Alcala na tutulong ang ahensya mula sa proseso ng production hanggang sa marketing. Magandang pagkakataon anya ang pagpapatupad sa programa dahil sa ASEAN integration. Maliban sa programa, isinusulong din ngayon ng ahensya ang fertilization o paggamit ng fertilizer para sa industriya ng niyog para mapabilis ang pagbunga ng mga puno at makapag-harvest pagkalipas ng 12 buwan. Hinihikayat naman ng kalihim ang mga magsasaka na damihan ang produksyon ng iba pang produktong makukuha sa niyog, gaya ng cocoa sugar para lumaki pa ang kanilang kita. Inilunsad din ng Agriculture Department ang isang alternatibo o staple food para sa mamamayan upang mabawasan ang pagkonsumo ng bigas. Ito ay ang cassava rice. Padadamihin ang produksyon nito sa susunod na 3 hanggang 4 na buwan. More than 16 pesos per kilo ba? But ito yung kasaba ha? So ito po yung kasaba na ito, imamasa mo lang tapos i-steam mo, isa po yung pwedeng staple. This is a staple po sa Tawi-Tawi, Zamboanga, sa Hulu-Sulu. Ito po sa Mindanao. And we are expanding this program para po mas makabawas sa ating pangangailangan sa bigas. May ini-introduce po namin, just give us 4 months and then we will be back, mapadadalan po namin kayo. Gayunman, tiniyak ni Alcala na sapat pa rin ang supply ng bigas sa Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino.